Taya ka. Pabulin mo ako. Taya. Magsawi kayo sa inyo. Mga lolo at lola ang mga kadalasang kasama natin sa bahay sa tuwing naalis ang mga magulang natin. Mama. Huwag ka nang umiyak. May candy ako dito. Yay! Sila din ang kadalasang kakampi natin sa tuwing pinapagalitan tayo ng mga parents natin noon. Kaya ang bidyong ito ay isang pagpupugay sa lahat ng lolo at lola na nag-alaga, nag-aruga, at nagmahal sa atin at naging parte ng masayang kabataan natin noon. Pagmamano ang isa sa mga nakasanayan natin bilang respeto sa mga lolo, lola at mga nakakatanda. Kaya nung bata ko kapag may nakikita akong matanda sa labas ay nagmamano talaga ako kahit di ko sila kilala. Kaya minsan nagugulat na lang yung mga matatanda, nagtataka sila bakit ko sila minamanuhan. Kaninong anak ba ito? Pagpalain ka ng Diyos, apo. Lola, pengin 20. Si Nanay Narda ang kinagis na naming lola sa pamilya namin noon. Ayaw niya magpatawag ng lola kasi hindi pa raw siya matanda. Si Nanay Narda ang mama ng mama namin. Pero para sa akin, mas sweet at mas mabait si Nanay Narda kaysa sa mama namin. Ang sabi mo? Pagtitinda ng gulay ang pinagkakabala ni nanay sa bahay nila. At dahil magkalapit lang naman ang bahay ng lola namin sa bahay namin noon, madalas namin siyang dinadalaw ni Jenny sa kanila. Minsan nakikinood kami ng TV, pero madalas nakikikain kami ni Jenny doon kila nanay. May iba't ibang klase ng mga lolo at lola. Unahin na natin ang mga lola na sobrang sweet. Tipong kakainin na lang nila ibibigay pa nila sa paboritong apo nila. Diba sobrang sweet? Apo. Sa'yo na lang tong kalahati ng ulam ko. Konti lang naman ako kumain. Lola, okay na po itong ulam ko. Sige na, kunin mo na to. Magpakabusog ka. Kain ka pang marami ha, marami pang kanin doon. Meron din mga lola na parang galit lagi sa mundo. Naalala ko nun, meron kaming matandang kapitbahay at Mang Junior ang pangalan niya. Pag naririnig niya naglalaro kami sa tapat ng bahay nila, sinisigawan at pinagmumura niya talaga kami noon. Jenny, time first muna. Napapagod na ako. Porque ikaw yung taya, time first ka bigla. Napakadaya mo talaga, Kuya Jeff. Lolo mo, madaya. Anak ng teteng talaga, nandito na naman kaya. Aga-aga, naririndi ako sa mga ingay nyo, mga pisit kaya. Doon kayo sa tapat nyo maglaro. Magsilaas kayo, mga lekchi kaya. At meron din mga lolo at lola na malakas pa rin ang pangangatawan. Sila yung mga senior na active pa rin sa pagsasayaw. Sila yung mga mahihilig sumali sa Zumba with complete outfit pa. O, diba? Lola, saan po kayo pupunta? San pa ba? Edi magsusumba. Sobrang bilib ako sa mga lolo at lola na sumasali sa mga ganitong activity sa kabila ng mga edad nila. Mapa-TikTok o Zumba man yan, todo bigay pa rin sila sa pagsasayaw. Sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. O diba? Wala kayo sa lolo at lola ko. Merong mga lolo at lola na humihina ng pandinig dahil sa mga edad nila. At meron namang ibang lumalabo naman ang mga mata. Iho, pakibasa nga itong nakasulat sa likod ng picture ng lola mo. Malabo na rin kasi mata ng lolo mo Sige po, Lo. Ang cute naman ni Lola dito, nakasmile habang kumakain ng pansit. Ito naman ang kuha ko habang kumakain ako. Alam kong kukuhaan ako kaya nilakihan ko ang subo ko. Darling. Uy, darling, sweet naman ni Lola. Darling, pag uwi mo, iba ang isusubo dyan. Ako na lang ang nakakaalam nun. Ayos ba? I love you. Lo? Ang harot naman ni Lola. Meron ding mga lolo at lola na mahal natin kahit malayo sila. Sila yung may kita lang natin kapag dadalawin natin sila sa probinsya nila. Buti naman apo, dinalaw mo kami dito ng lola mo sa probinsya. Oo nga po lolo, bakasyon naman po kasi namin sa school kaya ngayon lang po ako nakabisita. Tandang-tanda pa namin ng lola mo nung maliit ka pa. Tumatakbo ka sa labas, walang salawal. Kitang-kita po tutoy mo. Masarap mag-alaga ang mga lolo at lola natin sa probinsya. Tipong sobrang pait ka pa pagpunta mo doon, makalipas lang ilang buwan, sobrang taba ka na. Meron talagang mga lolo at lola na bigla ka na lang bibigyan ng pera ng patago. Parang mga sindikato lang no? O lola, ano po ito? Wag ka na lang maingay sa lola mo. Lola, di ko po matatanggap to. May pera pa naman po ako. Sa inyo na lang po ni lolo yan. Apo, ano yung sinasabi mo? Ako'y magpapabili lamang sa'yo ng labanog at kami magbabarak na mga amiga ko. Di kasi ako papayagan ng lola mo. Kala ko, sa akin na. Isang araw, naisipan namin ni Jenny na pumunta kay nanay. Jenny, tara. Punta tayo kay nanay. Tara, sige. Nanay, nandito po ulit kami.
Nanay, mano po? Nasaan ang mama niya? Anay, wala po si mama sa bahay. Kaya naisipan po namin ni Jenny na dalawin po kayo dito. Nagperyenta na ba kayo? Hindi pa po, Nay. Sige. Maupo na kayo doon at pagluluto ko kayo ng merienda. Si Nanay Narda mismo ang kadalasang nagluluto ng merienda namin sa kanila. Ginatang mais, ginatang bilo-bilo at matamis na saging ang mga naaalala kong merienda namin noon sa bahay ni Nanay. Pero meron siyang niluto sa amin noon na hindi ko talaga makakalimutan. One time, nilutuan kami ni Nanay ng hotdog. Pero meron ako napansing kakaiba sa hotdog na niluto niya. Dahil ang hotdog na yon ay binudbura ni Nanay ng asukal. Ewan ko ba kung ano naisipan ng lola ko? Kaya naging manamis-namis yung hotdog at medyo weirdo ang lasa. Pero syempre, kinain pa rin namin ni Jenny. Patay gutom kami. Nung mga bata kami, ayaw talaga namin ng ampalaya. Ubusin niyo yung ampalaya. Kaya ang papayat ninyo, hindi kayo kumakain ng gulay. Maraming batang nagugutom sa labas. Mantalang kayo, nandiyan na yung pagkain, ayaw nyo pang kainin. Pait talaga. Bakit pag kinain ba natin to mabubusog sila? Leti. At meron talaga tayong lola na konsentidor. Sinarado ko muna ang tindahan at wala pang masyadong bumibili. Anay, kumain na ba kayo? Oo, tapos na. Teka, ba't parang malungkot yung mga mukha ng apo ko? Ano kasi, Nay? Ayaw magsikain ng ampalaya. Kaya naman pala. Sige na, wag niyo nang ubusin yan. Punta na kayo sa bahay at doon na kayo kumain. Ganyan ka rin naman nung bata ka. Ayaw mo rin kumain ng ampalaya. Sige na, punta na kayo sa bahay. Pero Nanay, ipagluluto kayo ni Lola ng paborito niyong hotdog. Pero natuto rin naman kaming kumain ng ampalaya nung lumaki na kami. Minsan tinutulungan ko rin si Nanay sa pagtitinda ng mga gulay niya. Ang galing mo na pala magbenta, Jepoy. Pwede ka na magsalo. Isang araw, pinagbantay ako ni Nanay ng tindahan niya. Ano kayang unang ginigusa dito? Bawang o sibuyas? Jep, dito ka muna. May sisingilin lang ako saglit. Sige po, Nay. Alam ko rin naman magtinda kahit mag-isa lang ako. Hanggang sa mayroong isang aling lumapit para bumili ng gulay. Boy, magkano yung kangkong niya? 5 piso po isang tali. Pagbilan nga ako ng 2 tali. Saka pasama na rin ng 2 nyog. Pakayod na rin sige po. Kaya ko naman magbukas ng nyog gamit yung itak. Ang problema nga lang, hindi ako marunong magkayod ng nyog gamit yung makinang katulad nito dahil sobrang delikado. Kaya kinahid ko na lang yung nyog gamit yung traditional na kudkuran. Yun nga lang, abutin ka talaga dito ng siyam-siyam sa pagkakayod. Nakauwi na yung customer mo, hindi ka pa rin tapos. Matagal pa ba yan? Ay, cancel ko na lang pala yung nyog. Di na pala ako magagata. Mag-aadobo na lang ako. Anong pinagsasabi nyo? Pagkatapos ko dito magpakapagod magkayod, ika-cancel nyo? Maghintay kayo dyan. Charot lang. Buti na lang nakabalik si Nanay agad. At siya na lang nagkayod sa makina para mas mabilis. At bago gumabi, nagpaalam na ako kay Nanay para umuwi. Nanay, uwi po muna ako. Ano to? 20? Huwag ka na lang maingay sa mama mo, inabutan kita. Salamat po, Nanay. Makalipas ang ilang buwan ay binenta na rin ni Nanay ang bahay nila at sa probinsya na tuluyang nanirahan. Hanggang sa nabalitaan na lang namin isang araw, pumanaw na rin si Nanay. Nay, kung saan man kayo naroroon, mahal na mahal po namin kayo. Mga lolo at lola natin ang nakakatanda sa pamilya. Sila rin ang pangalawang magulang natin na nag-aruga at nagmahal sa atin noong mga bata pa tayo. Kaya suklian din natin sila ng respeto at paggalang na nararapat sa kanila. Sabi nila, habang nadadagdagan ng edad, palungkot na rin ang palungkot ang realidad. Kaya piliin natin maging masaya. Gawin na natin ang mga bagay na makakapagpapasaya sa atin habang bata pa tayo. Para sa pagtanda natin, wala tayong masyadong regret sa buhay. Let's just enjoy life. Lahat tayo tatanda. Puputi ang buhok, kukulubot ang balat, at kukupas na din ang ganda. But a good heart and happy memories never fades away. Ang mga natutunan natin sa biyahe ng buhay ang dadalhin natin hanggang sa pagtanda. Sa lahat ng mga lolo at lola, maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal at pag-aaruga. Thank you nga pala sa nagboses sa mga characters ng animation ko today, kay Joshua at kay Eugene Animation. Sa ngayon, ako yung nagme-mentor kay Eugene Animation. So lahat ng natutunan ko sa pag-animate, sinishare ko sa kanya. Please, supportahan nyo rin siya gaya ng supportan nyo sa akin. Maraming salamat po. Shoutout din sa lahat ng mga matagal na naghintay ng animation ko at sa mga nag-send ng mga fan arts. Thank you so much po. Shoutout din sa mga laging nanonood ng mga animation ko dito sa YouTube at Facebook, pati na rin sa TikTok. Kay JB and Bob na pamangkin ni Dean Elizabeth Pigaw, kay Sam Gomez, care of Vincent Gomez, kay Princess Joy Nove from Ate Rose at si Amir
anak ni Mean Dihita, maraming salamat. Thank you so much din sa mga bumili ng mga stickers ko, kila Ravendale at Robelyn na Moncale, thank you po. Pati na rin kay JJ. Meron na pala ako napagawang stickers, kaso as of now hindi pa siya available online kasi wala pa akong Shopee account. But definitely pag nakagawa na akong account, may i-release ko na siya soon. Meron na rin pala akong gaming channel, baka gusto nyo mag-subscribe. So habang naghihintay kayo ng animation ko, pwede kayong manood ng mga laro or games ko doon. I will take this opportunity also to thank sa mga nagpa-promote ng mga games. Hindi ko na kayo i-mention, alam niyo na yun. maraming salamat po sa tiwala. At sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Jepoy Animation, maraming salamat po. Yun lang, thank you, God bless, bye-bye.